Hanggang saan ang kaya mong gawin para lang kumita ng malaking pera? May mga taong napapaisip tungkol sa isang pagkakataong ganito, ang kumita ng malaking pera sa mabilis na paraan. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang isa sa pinakasikat na pagdukot sa kasaysayan dahil sa labis na kasakiman at desperasyon. Isinilang sa LeGrand, California noong February 21, 1921, si Frank Edward Ray o mas kilala bilang Ed ay pangwalong anak ni na Frank Sr. at Mary Ray. Sa murang edad, lumipat ang pamilya ni na Ed sa lungsod ng Chowchilla sa Madera County, California. Habang lumalaki, gustong-gusto ni Ed ang paninirahan nila sa Chowchilla at nang makapagtapos ng high school, napagtanto niyang hindi pa siya handang lisanin ang kanyang bayan. Kasama ang kanyang asawang si Odessa, bumili si Ed ng isang sakahan at gumugol ng 10 taong matagumpay na pagtatanim ng mais at pagpapalaki ng mga baka. Nagkaanak sila ni Odessa ng 2 anak na lalaki, sina Glenn at Danny, at namuhay ng matiwasay at mapayapa. Noong 1950s, nagpasya si Ed na maging driver ng bus para sa lokal na distrito ng paaralan. Napakadedikado ni Ed sa kanyang trabaho at lubos na iginagalang ng mga kawani ng paaralan at ng mga estudyanteng araw-araw na sumasakay sa kanyang bus. Normal ang lahat at walang problema hanggang July 15, 1976. Summer noon at hatid sundo si Ed sa mga batang pauwi at papunta sa summer school. Katulad lang din ng karaniwan niyang ginagawa. Dumating siya sa paaralan para sunduin ng mga bata, saka nagmaneho sa karaniwan nilang ruta. May 26 na mga bata na sakay ng bus, 19 na mga babae at 7 mga lalaki. Nasa pagitan ng 5 at 14 na taong gulang. Pero sa daan, napansin ni Ed ang isang nakahintong van sa gilid ng kalsada. Dahil sa likas na mabuting tao, huminto din si Ed para tingnan kung nasiraan ba sila at nangangailangan ng tulong. Hindi niya kailanman inaasahan ang sumunod na nangyari. Mula sa van, lumabas ang 3 lalaking nakatakip ng pantyhose ang mukha at ang isa ay may bitbit na baril. Agad na pagtanto ni Ed na may mali. Sinabi ng mga lalaki kay Ed na lumayo sa manibela at sumunod naman siya habang sinisikap na panatilihing kalmado ang mga bata habang sumasakay ang mga estranghero sa kanilang bus. Isang nagmamaneho, ang isa ay nakatutok sa kanila ng baril, habang ang isa naman ay nagmamaneho ng puting van na nakasunod sa kanila. Ilang sandali silang nagmaneho hanggang sa ipinarada ng driver ang bus sa tuyong ilog na napapalibutan ng mga kawayan. Sapat na malalago kaya naikubli nito ang bus. May nakaparada na ring isa pang puting van doon at pumarada na rin sa tabi nila ang van na nakasunod sa kanila. Saka inutusan nila ang mga bata na magsimulang tumalon sa likod ng mga van. Sinisigurong walang tatapak sa lupa para hindi makapag-iwan ng anumang mga bakas ng paa. 12 oras silang dire-diretsong nagmaneho. Walang pagkain, tubig o hintuan para makapagpahinga at makapagbanyo. Labis na natakot lalo na ang mga nakababatang bata. Kahit na sinusubukan ng ilan sa mga nakakatanda na aliwin sila sa pamamagitan ng pag-awit at sabihing magiging okay lang ang lahat. Pero walang makapagpawala ng takot nila habang nagsisiksikan sa likod ng van. Dahil sa hindi nakauwi ang mga bata, nagsimulang magpanik ang kani-kanilang mga pamilya. Nakakatakot na may mawalang isang bata, pero ang mawala ang isang bus na may sakay na 26 na mga bata kabilang ang kanilang driver ay isang bangungot. Tumulong ang mga magulang sa pulisya sa pamamagitan ng pag-trace sa rutang karaniwang dinadaanan ng bus araw-araw, at sa gabing yun, natagpuan nila ang abandonadong bus. Sa loob ng ilang oras, 30 ahente ng FBI ang dumating sa pinangyarihan at isang matinding pagsisiyasat ang isinagawa para malaman kung ano ang nangyari sa mga bata at kay Ed. Samantala, sa wakas ay huminto na ang van na sinasakyan ni na Ed at ng mga bata.
Una kay Ed at isa-isa na silang pinalabas ng van. Sa puntong yun, pagkatapos ng mahabang biyahe, wala nang nakakaalam kung nasa California pa ba sila. Isa-isang tinanong ang mga bata sa kanilang mga pangalan at edad, bago dinala sa kanilang susunod na lokasyon. Ang una nilang nakita ay ang isang kahoy na hagdan, pababa sa isang espasyo na tinutukoy nila bilang ang butas. Ang butas na yon sa katunayan ay isang lumang trailer truck na inilagay sa isang malaking hukay 12 feet sa ilalim ng lupa. Sa loob may mga higaan, pagkain, tubig at pansamantalang palikuran na nagpapahiwatig na talagang matatagalan pa sila doon. Nagkomento si Jennifer Brown Hyde, isa sa mga nakaligtas, na may naririnig din siyang mga ventilador, pero pansamantalang ventilation system pala yon. Nang makapasok na ang lahat, sinabi ng mga lalaki sa kanilang babalikan lang sila ng mga ito bago tuluyang isinara ang takip, kaya't naiwan silang sobrang madilim ang paligid. Pagkatapos, nakarinig sila ng sunod-sunod na kalabog. May nahuhulog sa ibabaw ng trailer at hindi nila alam kung ano yon. Yun pala ay tinatabunan na pala sila ng lupa ng mga taong dumukot sa kanila. Nililibing na pala sila ng buhay. Nang magsimulang mapagtanto ng ilan kung ano ang talagang nangyayari, lalong lumala ang takot ng mga bata. Ikinulong sila sa ilalim ng lupa. Gaano katagal silang iiwan doon at gaano sila tatagal bago maubusan ng pagkain at tubig. Muli, sinubukan ni Ed ang kanyang buong makakaya para mapanatiling kalmado ang lahat dahil alam na alam niyang hindi na sila makakalabas pa kung magsisimulang maghisterya ang mga bata. Sinimulan ni na Ed at Michael Marshall, ang pinakamatandang bata sa grupo, na itulak ang takip para malaman kung makakaya ba nila itong mabuksan. Pero parang hindi ito madali. Nakabaon sila 12 feet sa ilalim ng lupa. Kaya naman nagsimulang magbigay si Ed ng mga tagupilin. Sinabihan ang lahat na kumain, uminom ng tubig, gumamit ng banyo at magpahinga. Magbibigay ito sa kanila ng oras para huminahon at maibalik ang kanilang lakas. At para na rin kay Ed para makagawa ng plano sa kanilang pagtakas. Pagkalipas ng isa pang 12 oras, naubos na ang lahat ng pagkain at ang pinakamasama sa lahat, hindi na rin gumagana ang ventilation system. Nagsisimula ng uminit ang hangin sa loob. Alam ni Ed na nauubusan na sila ng oras at mas lalo pa siyang nag-aalala nang mapansin niyang nagsisimula ng bumagsak ang bubong. May isang batang lalaki na patuloy na sinisipa ang mga bloke palabas mula sa ilalim ng 4x4 na mga haligi, kaya nagsimulang gumuho ang bubong ng trailer. Nasira ang gilid ng trailer at pumasok ang mga alikabok. Ngayong malaki na, ang ilan sa mga nakaligtas ay nagsalita sa kung ano ang nangyari at kung ano ang kanilang naramdaman noong araw na yon. Marami sa kanila ang nagsabi na sa puntong ito sinusubukan na nilang tanggapin na hindi na talaga sila makakaalis pa ng buhay sa butas na yon. Pero sina Michael at Ed ay hindi handang mamatay doon. Kaya nagsimula silang magsikap para mailabas ang lahat. Sinimulan nilang itambak ang mga kutsyon sa loob ng trailer at nagawa nilang maabot ang bubong. Mula doon, nagsalitan sila sa pagtulak sa takip at sinusubukang alisin ang mga lupang nasa ibabaw nito. Sa wakas ay nagsimula silang makaramdam ng pag-asa nang magawang mabuksan ni Michael ang takip at nakagawa ng maliit na butas. Maliit lang yon, kalahating talampakan lang, pero masaya pa rin sila sa munting pag-asang dala nito. Tinulak ni Ed si Michael sa butas pero nagulat ito sa kanyang nakita. Hindi lang pala sila ibinaon sa lupa. Naglagay pa pala ang tatlong lalaking yon ng 2 baterya ng truck na tumitimbang ng humigit kumulang 100 libra bawat isa sa takip ng trailer kasama ng lupa. Saka ay tinakpan pa ng isang kahon na gawa sa kahoy. Patuloy na tinulak ni Michael ang kahon hanggang sa makalusot siya. Pero hindi pa rin nagtatapos doon dahil napakaraming mga bagay pa ang inilagay nila sa ibabaw ng kahon. Pero patuloy pa rin naghukay palabas si Michael sa kabila ng labis na pagod sa init, uhaw at gutom.
At sa wakas ay nagawa ngang makalabas ni Michael at nakalabas rin ang lahat ng mga kasama niya sa loob. Nakulong sila sa loob ng 16 na oras at ngayon ay kailangan nilang malaman kung nasaan sila at kung paano sila makakauwi. Mahigit 100 miles ang layo ng Chowchilla mula sa quarry kung saan sila nakulong, malapit sa Shadow Cliff Regional Recreation Area sa Livermore, California. Pinangunahan ni Ed ang grupo patungo sa quarry kung saan siya nakakita ng isang security guard. Sinabi niya dito kung saan sila nanggaling at nawawala sila. Agad na tumawag ng pulis ang gwardya na dinala naman sila sa pinakamalapit na lugar na kayang i-accommodate ang lahat. Sa Santa Rita Rehabilitation Center, isang malapit na kulungan. Pagdating doon, binigyan sila ng mansanas at soda, saka sila sinuri ng mga doktor at nakapanayam rin sila ng mga pulis. Sinusubukang malaman ng mga ito kung ano ang nangyari. 36 na oras matapos magsimula ang buong pangyayaring yun, isinakay sila sa isang bus pabalik sa Chowchilla, kung saan naghihintay ang kani-kanilang mga pamilya. Marahil ay nagtataka kayo kung ano na ang nangyari sa mga lalaking gumawa nito. Ang tatlong mga lalaking yon ay sina Frederick Newhall Woods, James Schoenfeld at ang kanyang kapatid na si Richard. Ang pamilya ni Frederick ay ang siyang may-ari ng quarry at ang magkapatid na Schoenfeld naman ay galing sa isa pang mayamang pamilya. Kaya lang, dahil sa kanilang kapabayaan sa pera, lahat ng tatlong lalaking ito ay nabaon sa utang na hindi nila mabayaran. Ang plano nilang maingat na ginawa at ilang buwang paghahanda ay parahin ang bus at tukutin ang lahat ng sakay nito. Saka sila hihingi ng $5 milyong bilang kapalit sa kanilang kalayaan. Noong gabi ng July 16, nagising ang mga lalaki mula sa pagpapahinga mula sa kanilang misyon. At ang una nilang nakita ay ang balitang nakatakas ang grupo. Agad din silang tumakas at tumagal ng 2 linggo para matrak ang tatlo. At kumbinsido ang pulisya na sila nga ang salarin. Nakita din sila ng mga gwardya sa quarry na naghuhukay ilang buwan bago naganap ang pagdukot. At nang nakakuha ang pulisya ng warrant para halughugin ang property, nakita nila ang baril, ang sulat para sa pamilya ng mga biktima, kasama ang kanilang mga gamit. Pagkatapos ng 2 linggong paghahanap, lahat ng tatlong lalaki ay nahuli at inaresto. Sa paglilitis, lahat sila ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad na parol. Si Richard ay pinalaya noong 2012 at si James naman ay noong 2015. Pero si Frederick ay nananatili pa rin sa bilangguan matapos tanggihan ang parol nito noong 2019. Malaki ang pasasalamat ng mga bata kay Ed para mapanatili silang mahinahon at pagtulong sa kanila na makalabas. Nakatanggap si Ed ng citation ng Asosasyon ng mga Empleyado ng Paaralan sa California para sa pambihirang serbisyo sa komunidad at nagpatuloy sa pagmamaneho ng bus hanggang 1988 nang siya ay nagretiro. Namatay si Ed noong 2012 at noong mga araw bago siya pumanaw, binisita siya ng karamihan sa mga batang tinulungan niyang makatakas noong araw na yon. Talagang kakaiba ang kasong ito na animoy sa movie mo lang mapapanood. Marami ang natuwa dahil nagkaroon ng happy ending ang naturang kaso at malamang lahat sila ay nakalabas ng maayos mula sa pagkakakulong at kamuntikang pagkakapatay. Shoutout po kina Honey Lee at Rini Villarin.